Mga kapatid, para po sa ating prayer intentions para sa araw na ito, ialay natin ang ating mga pananalangin para sa pasasalamat at mga kahilingan ng ating mga sumusunod na mga kaibigan, mga kakilala at mga kamananampalataya at hindi ng kanilang pamilya. Maria Lourdes Ong, Jeff Ignacio, Maria Teresa M. Torres, Jerry Erfene Victoriano, Pablito at Josie Mendoza, Adriano Santos, Joel at Lucy Bonifacio, Brian at Jasmine Yu, Rafael, Flor, Odette at Yvette Eugenio, June at Soli de Rosario, Edgardo at Aida Cunanan, Edgar at Marie San Diego, Dennis at Neri Santos, Danilo at Emily Sebastian, Nante at Marisa de la Cruz, Ricky at Avic Magpok, Aurora at Jean Silungan, Noel at Jenny Galvez, Elma Laguador, Celia San Felipe, Dr. Betsaida Banaag, Romel Jeff Arcega, Antonio at Victoria Sanchez, Alicia Arcega Viacrucis, Alicia Vidal at Marieta Querol, Paul at B. Resurrection, Mila Digonong, Cesar at Lolita Nicolas, Celi, Celine Dominic Nicolas, Antonio at Evelyn Salazar, Edwin at Aida Gumapas, Michelle Esteban, Pamilya Riano, Litunua at Blanquisco, Johnny T. Pascual at hindi ng EDB Community, Reverend Father Opino Pengsulit, Bishop Dennis Villarojo, at para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, sama natin sila sa ating pananalangin. Mga kasapi ng Knights of Columbus, Holy Child Council, 6737 ng Bustos at ng Catholic Women's League ng Lawa, May Kawayan, mga mananampalataya at SPPC ng Barangay Bunga Minor at Mayor sa Bustos, Bulacan, at lahat ng mga magulang, guro at mag-aaral, lalo na sa panahon na ito ng pandemya. Gayun din para sa ating mga kapatid na sina Katie Ricalde, Carl Serbanya, Carl Dominic Placido, Jody at Diana Marfil, Dina Saavedra, Victor at Divina MC, Camille Lazaro Aquino, Pining Villanueva, Nick at Evelyn Riliera, Arman at Amy Isma, Emelita de la Cruz, Jen Tamani, Dr. Mara at Marie Tolentino, June at Doris Pillajera, Bernard at Eden de Guzman, Susan Lumaday, Denilin Bunag, Gigi Bautista Alejandro, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, Jaime at Jovian Cruz, Dr. Chester Calapis, mga medical staff ng Santo Niño Hospital sa Bustos at ng Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, at hindi na lahat ng mga frontliners at mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. At para din sa kagalingan ng ating mga kapatid na may karamdaman, atin silang ipanalangin, sina Joan Perez, Eloisa Villamil, Samantha Osea, Quirino Cristobal, Dr. Benjamin Miranda Jr., Chelo Del Mundo, Marian Maravilla, Rami Banaag, Benjamin Valerio, Michael de la Cruz, Leticia Arceo, Marian Enriquez, Reggie Garcia, Ruben Aguirre, Lorna Santos, Timoteo Oruela, Minda Saison, Alicia de Vega, Mizuho Sano, Diosa Salangsang, at para sa karawan ni na Rosemary de la Cruz, Warren Largo, Adeliza Gabalfin, Rodora Rojas, Jose Marie Bilango, Wills de la Cruz, Kian de Vera, Mel Barihuso, Neneth Magnawa, Ron Joseph Cortez, Fanny Hoson, Dustin Ciego, Maria Feduran, Chichi Buen, Father Joseph Franz Dizon, Jose Marie Bilango, Jenny May Feliciano, Brenda Cruz, Oliver Bernabe, Benjo Estrella, Francisca Hiblawan, Ron Joseph Cortez, at Priscilla De Mampo. At para sa kapayapaan ng kaluluwa, isama natin ang ating mga kapatid na yumauna sa ating pananalangin, Ricardo, Siledonia, Bibiana, Hil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Puloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Protasio, Susana, Atanasia, Nestor, Maria Teresita, Ima Concepcion, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Jose, Teodora, Justin, Lucila, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose, Ricardo, Maria, Jose Pepito, Nemesio, Belenchito, Fernando, Candida, Raquel, at hindi ng lahat ng mga namayapang mga lektor ng ating Diocese ng Malolos at ng mga kaawa-awang kaluluwa sa purgatorio. Kaya sambayanan ng ating Panginoon, halina't ating pagnilayan at ating pakinggan ang mga salita ng Diyos para sa araw na ito. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, sinasabi ng kasulatan ang lahat ng tao'y alipin ang kasalanan upang sa pamamagitan ng pananalig kay Hesukristo
Ang mga sumasampalataya ay tumanggap ng mga ipinangako ng Diyos. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, kami alipin ng kautusan hanggang sa mahayag ang pananampalatayang ito. Kaya't ang kautusan ang naging tagapagturo namin hanggang sa dumating si Kristo at sa gayon, kami mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ngayong nananalig na kami sa Kanya, wala na kami sa pangangalaga ng tagapagturo. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos, sapagkat ang lahat ng nabinyagan kay Kristo ay pinananahanan ni Kristo. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipaniya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahanga-hangang magagawa niya ay dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, ganun din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ng mga lahat ng anak ni Jacob sa kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos, ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa iyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na papalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, sa ating pumabuting balita, ipinapayag sa atin ang pagdalaw ng ina ng ating Panginoon sa kaniroroonan ng kanyang anak, gayon din ang mga alagad ng ating Panginoon. At sa kanilang pagdalaw na ito, pinapakita sa atin kung papaano na ang ating Panginoon ay nagpakilala sa kanyang magulang, sa kanyang ina, sa mas malalim na pamamaraan. Kaya nga po sa atin, may mga pagkakataon na kapag tayo po'y may ginagawa, akala natin ganun lang kasimple. May mga bagay na mas malalim pala ang kahulugan nito. Kaya wala itong pinagkaiba sa isang ina na nagpapasuso para sa kanyang anak. Kaya tingnan po ninyo, meron tayong iba't ibang titulo para kay Maria. Kaya meron tayong tinatawag na Immaculada Concepcion, o kaya naman ay Maria Assumpta, o kaya naman ay Mahal na Birhen ng Santo Rosario, o kaya naman ay iba't ibang mga titulo pa, iba't ibang mga pamagat na nakaugnay sa pangalan ng ating mahal na ina. Pero merong isang pamagat na hindi palasak sa karamihan, hindi alam ng marami, at ito yung tinatawag na Nuestra Señora de la Leche. At anong ibig sabihin? Yung leche na tinatawag dito, hindi ito yung mura, hindi ito yung pangit na salita. Kung ang ibig sabihin ng leche ay parang ginagamit natin sa leche plan. Kaya yung leche na tinatawag ay yung pubang gatas ang ibig sabihin. Kaya nga ang ating mahal na ina ay pinapakita sa imahen sa titulo na ito na isang ina na nagpapasuso para sa kanyang anak na si Jesus. Sapagat ang kanyang pagpapasuso na ito ay hindi lamang pagbibigay ng gatas para sa kanyang anak, kundi may mas malalim pa na kahulugan nito.
kundi hindi lamang gatas, kundi ang iniaalay ng ating mahal na ina ay ang kanyang mismong sarili. Sa pagbibigay niya ng gatas para sa kanyang anak, ang iniaalay niya ay ang bahagi ng kanyang buhay. Iniaalay niya ay ang maging pangangalaga niya sa kanyang minamahal na anak. Kaya nga po mga kapatid, ganun din ang panawagan sa atin, makilala natin ang mahal na ina sa mas malalim na pamamaraan. Hindi lamang sa mga sinasabi ng ibang mga tao sa atin, hindi lamang sa palasak na pagkakakilala natin sa mahal na ina, sapagat ito ang pinakita sa atin ng ating Panginoon sa ating mabuting balita, na kung saan ang mga tao'y kilala lamang ang ating mahal na ina sa kanilang pagsasalita. Nandyan po sa labas ang inyong ina, nandyan po sa labas ang inyong mga kapatid, nandyan po sa labas at nag-aantay sa inyo at nais kayong makausap. Kaya kung titingnan po nating mabuti, mas malalim yung pagpapakilala ng ating Panginoon. Sapagat ang sabi niya, ang sinuman na nakikinig ng aking salita at nagsasabuhay nito, ang siya kong ina at mga kapatid. Kaya sa iba't ibang bahagi ng banal na kasulatan, paulit-ulit man, nauulit man ito sa ibang bahagi, subalit ito pa rin ang ipinapakita sa atin. Ang katotohanan ng ating mahal na ina ay hindi lamang natin dapat tignan bilang nanay sa dugo ng ating Panginoon, kundi mas malalim na siya hindi lamang isang nanay na dumadalaw sa kanyang anak, hindi lamang sa isang nanay na nagpapasuso sa kanyang anak, kundi sa isang alagad ng ating Panginoon na naunang tumugon sa panawagan ng pagsunod sa tawag ng ating Panginoon. Kaya nga po bago papiliin ang 12 alagad, ang 12 mga apostol, at hindi naman bago pa hirangin ang iba pang mga alagad ng ating Panginoon para ipadala sa iba't ibang mga lugar na kung saan tutungo ang ating Panginoon. Si Maria na ang unang tumugon sa panawagan ng pagsunod, sapagat noon pa man, hindi pa man ipinapanganak si Jesus dito sa lupa nung anyayahan ng ating mahal na ina na siya ay maging ina ng anak ng kataas-taasan, na siya ay maging ina ng ating Panginoon. Buong lugod na si Maria ay tumugon. Hindi man yan lubusang nauunawaan pa kung ano ang mangyayari pagdating ng panahon. Pero sapat na ang siya'y naniniwala sa Diyos. Sapat na ang kanyang pananampalataya para kanyang sabihin, mangyari nawa sa akin ang ayon sa iyong sinabi. At yon ang kanyang binitawang salita kay Arkanghel Gabriel na naghatid sa kanya ng magandang balita ng pagiging ina ng kataas-taasan. Kaya nga po noong pamang-araw, ipinakita na ni Maria ang kanyang kahandaan na sumunod sa ating Panginoon. Ang kanyang kahandaan na ang kanyang sarili ay maidikit doon sa buhay ng ating Panginoon. Na ang kanyang buhay ay maibahagi din niya sa nagbibigay buhay na walang hanggan, at ito ay walang iba kundi ang Diyos na ating tagapagligtas. Kaya doon pa lamang ay makikita na natin yung kahandaan ni Maria na sumunod sa panawagan ng Diyos, yung kanyang kahandaan, yung kanyang pagiging bukas doon sa plano ng ating Panginoon. Kaya nga po si Maria, hindi lamang sa ina sa dugo ng ating Panginoon. Siya man ay isang mataman na alagad ng Panginoon na sumunod hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Noon pa man, sumunod na, hanggang ngayon ay sumusunod pa rin sa ating Panginoon. Sapagat hanggang ngayon, kahit na si Maria ay nasa langit na, kapiling na ng ating Panginoon. Pero ang lahat ng mga tao ay ginagabayan pa rin niya, hindi para ipagmakapuri ang kanyang sarili, hindi para siya ay iluklok sa karangalan sa lahat ng mga bansa, kundi upang ang lahat ng mga tao na tumitingin kay Maria ay maibaling ang kanilang paningin patungo sa ating Panginoon. Sapagat si Maria hindi nagpapakabida. Ang mahal na ina, ang tunay na bida ng kanyang buhay ay walang iba kundi ang Diyos na kanyang sinusundan, ang Diyos na kanyang minamahal, ang Diyos na siya rin naging gabay niya nung siya nabubuhay pangkasama natin dito sa lupa. Kaya napagtagumpayan niya ang lahat ng pagsubok, napagtagumpayan niya ang lahat ng mga tukso sa ating paligid, sapagat ginagabayan siya ng ating Panginoon, sapagat siya man ay nag-alay ng kanyang sarili, ng kanyang buong kababaang loob patungo sa ating Panginoon. Kaya nga po ito rin ang dapat nating makita sa ating mahal na ina, ito rin ang dapat nating gayahin upang nang sa gayon, kagaya ni Maria na ngayon ay nagtatamasa na ng kaligayahan kapiling ang Diyos, tayo rin ay makapasok sa pintuan ng langit, na tayo rin ay makasama sa paghahari ng ating Panginoon, na tayo rin maging ganap ang ating kaligtasan sa piling ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, ipinapakita sa atin
na sana kung papaanong si Jesus mas malalim yung kanyang pagpapakilala kay Maria, makilala rin natin si Maria hindi lamang sa sinasabi ng iba, hindi natin sinasamba si Maria, hindi natin pinagpupugayan lamang si Maria dahil sa siya ay ina sa dugo ng ating Panginoon. Hindi lamang natin siya sinasabihan ng mga panalangin natin. Kuminsan, merong ibang mga tao, ibinibintang sa atin na sinasamba natin si Maria, binibintang sa atin yung mga paratang na wala namang katotohanan. Si Maria ay modelo natin. Si Maria ay isang disipulo, isang alagad. Si Maria ay huwaran natin at gabay kung paano sumunod sa yapak ng ating Panginoon. Sapagat sa ating mabuting balita, siya ang tinutukoy kasama ng mga alagad na iba pa ng ating Panginoon na sinasabi na nagsasabuhay ng salita, hindi lamang nakikinig at pagkatapos ay isinaloob, nakinig, pagkatapos ay isinapuso, at pagkatapos sa puso, ito naman ay isinadiwa ni Maria, ito naman ay isinabuhay ni Maria sa kanyang pang-araw-araw na paglagi sa mundong ibabaw. Kaya nga po tayo tinatawagan, maging katulad tayo ni Maria, kung paanong tumahak siya sa landas ng kabanalan, tayo rin ay tumahak sa landas patungo sa ating Panginoon. Kaya nga kung tayo ay mga ina, sa kasalukuyan, maging mabuting ina ka katulad ni Maria. Kung ikaw ay isang disipulo ng ating Panginoon sa iba't ibang larangan, anuman ang pamantayan mo sa buhay, anuman ang katayuan mo sa buhay, anuman at saan man ikaw ay naroon ngayon, ang pinakaimportante, tayo pa rin ay tumutugon sa panawagan at paanyaya ng ating Panginoon. Nakagaya ni Maria, masabi rin natin sa Diyos, hindi man natin lubusang naunawaan ang lahat-lahat at kaganapan ng plano ng Diyos para sa atin, pero nananampalataya tayo na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Nananampalataya tayo na pangangalagaan tayo ng ating Panginoon sa kabila ng pandemya na ating nararanasan ngayon. Tayo nananampalataya ng Diyos ang ating tagapagligtas at ating tagapagtanggol. Kaya nga sa bandang huli, iisa lamang ang maaari nating masabi sa ating Panginoon, at ito ay ang mga salita na binitawan ni Maria maraming taon na ang nakalilipas. Nawa, maganap sa atin kung anuman ang ninanais ng Panginoon para sa atin. Kagaya ng tugon ni Maria, maganap nawa sa akin ayon sa iyong sinabi. Ganon din sana ang maging tugon natin sa ating Panginoon. Fiat voluntas tua, mangyari sa atin ang kalooban ng Diyos sa bawat sandali ng ating buhay. Ang Diyos ang maghari sa buhay ng bawat isa sa atin.